tumimo po sa aking kaisipan na alang-alang sa Panginoon, kahit masakit na salitang taong binabato sa Kanya, ay tatanggapin niya. Amen? Yun po yung katotohanan, sapagkat kung hindi mo yun tatanggapin alang-alang sa Panginoon, kaya mo naman natatanggap yun, dahil nga nasumpungan mo siya at nakilala, nadama mo sa puso mo. Ibig sabihin, pumapalad ka na nagpapakababa sa kabila man na nahihirapan ka. Amen? Sapagkat ipinakikipaglaban mo sa isip at puso mo ang Diyos, hindi ang sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman po, tatawag po ako muli ng isang kapatid na alagad para po makapag-alay ng magandang awitin para sa ating lahat at sa ating dakilang Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating mahal na kapatid na Tita Pilar. Palakpakan po natin siya. Purihin ka, Ama. Salamat po sa oras na ito. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid kong minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay nga po ang bawat isa ay mapalad. Kung sa tuwing po tayo pumaparito, damang-dama natin o dinadama natin na tunay na ang Diyos ay buhay. Sa dako pong ito, patuloy at patuloy siyang nag-aakay sa katauhan ng ating minamahal Apo Conching na tuwir ang kanyang kinalugdan. Kaya sa atin pong lahat, mapalad po tayo sapagkat may isang Apo Conching na nag-alay ng kanyang buhay. Para po sa lahat ang awiting ito. I'm so blessed, my Lord, I can see you. He knows the love it is so fine and true. I see you in the beauty of flowers and the rain. I see you between the lines. Oh, sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel all right. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the beauty of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in a smile of a baby, sweet and true. I see you in the eye of my very best friend. I see you in this bed, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in
happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Salamat po, Ama. Salamat. Salamat sa dakong ito na pinagharian mo ng iyong banal na Espiritu. Salamat po. Marami pong salamat, Tita Pilar. At ngayon naman po, tatawagin ko ang isang Kaps at udyok po sa kanya na makapagbahagi po siya ngayon. Ngayon po, inaanyayahan ko ang ating mahal na kapatid na Kaps na si Tata Erning. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ama, maraming salamat po. Sa pagpapalang ibinigay mo sa akin. Maraming salamat po, Ama. At niloob mo na sumasandali ito ay makapagpahayag ako upang maalaman ng aking mga kapatid ang mga pagpapala na ipinagkaloob ko sa akin. Ama, hinihiling ko po na palakasin mo ang aking kalooban, patibayin mo aking loob upang masambit ko ang mga bagay na gusto mong ipahayag ko sa sandali ito. Maraming salamat po. Salamat po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat na mga minamahal kong kapatid, sa mga alagad, sa mga choir, sa mga kapatid kong Kap, sa mga pasyente, at sa inyong lahat mga tagasunod. Una po, nagpapasalamat ako sa Ama sa mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa akin, sa mga biyaya na aking natanggap, at ang isang napakahalagang bagay po, ang pagpapala na ibinibigay niya sa akin na sa tuwing umaga, pagdilat ng aking mata, dahan-dahan na po niya akong nilalapitan, ginigising, at para bagang sinasabing, anak, umaga na, imulat mo ang iyong mata para makita mo ang kagandahan ng umagang ito na punong-puno ng pagpapala. Minamahal na mga kapatid, sa buhay ko po, ang pagpapala na ginawa sa akin ng Ama ay halos hindi ko po masambit dahil aking nahihiya sa Kanya na sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking karupukan, hinirang niya ako, pinagpala niya ako, at pinagaling sa aking karamdaman. Siguro po kung hindi sa pagmamahal sa akin ng Ama, baka po wala na kayong makikitang nakatayo sa harap. At nagpapahayag ng kanyang kadakilaan.
maraming salamat po sa Ama at sa mahal na Apo Konsing na kanyang hinirang. At isa ako sa nabiyayaan, isa ako sa inabot ng kanyang panawagan. Na makarating dito sa mahal na dambana, kung saan dito ang ating tagpuan, dito tayo nakikipagniig sa Diyos Amang makapangyarihan. Siguro po, hindi lingid sa mga kapatid kong nandiritong nangauna na ako po ay nagkaroon ng karamdaman. At ako'y sumangguni sa mga dalubhasang doktor. Nagpatingin ako at ang naging final, ako raw po ay ooperahin dahil ako po ay dinugo. Ang sabi po nila, kapag hindi ko pinatanggal yun, maaring ikamatay ko dahil noon daw po, hindi pa cancer. Pero pagka po nagtagal, mauuwi sa cancer. Kaya kailangan sa lalong madaling panahon, ipa-opera ko. Ganoon pong nag-alala yung mga anak ko, kanya yung bunso ko pong anak, lahat ng gagamitin na ginayak na. Bumili na po ng 2 bag na dugo, iginayak na yung kwartong pagbibiyak ay paglalagyan sa akin. Papasok po ako ng Linggo ng umaga, Lunes ng umaga, bibiyakin na ako. Dahil ako po naman ay kahit na mahina, talagang malapit ako at malimit akong humingi ng tulong sa ating Ama. Nasabi ko, Ama, hanggang may pagkakataon, ituro mo po sa akin kung ano ang nararapat kong gawin at kung ano ang magandang desisyon na aking masasabi. Araw po ng Sabado noon, dahil Linggo po ipapasok ako para po na merong lakas na nagsabi sa iyong anak, magpunta ka roon sa Divine at makikita mo ang iyong kagalingan. Pasensya na kayo mga kapatid dahil ito po kasi talagang nangyari Nang ako po ay dumating dito, dumulog po ako sa mahal na Apo. Tinanong po ako ng mahal na Apo, anak, kanya, ilan ang doktor na mag-o-opera sa iyo? Ang nasabi ko po, 2. Noon niyang ikaw ay ma-opera sa Jose Reyes, ilan ang doktor mo? Nasabi ko po, 10. Yun ang totoo bakit ka anak, hindi ka sumangguni sa ibang doktor? Yan ang nabanggit sa akin ng mahal na Apo. Ngayon, kung hindi ka masisiyahan, gano ka ang hinihingi sa iyo? 150 ka ako. Dito ka kapatid, samperanduling man wala kang gagastusin. Kaya lang, ang hihingin ko ka sa iyo, yung pagtitibe mo at yung paniniwala na andirito ka sa makapangyarihan doktor, sa dakilang doktor na magliligtas sa ating lahat. Tumalikod po sa akin pagkatapos sa humarap na katawa. Ano ka ang desisyon mo? Nasabi ko po dali-dali na dito ako pupunta. Dito ako magtitibay at dito ako naniniwala na nandirito ang aking kagalingan. Purihin ng Diyos. At isa po ako sa naging mapalad na pinagkalooban ng Ama ng kagalingan.
At mula po noon, nung aking mapadako sa gawin nito, sa dakong ito talaga po namang ang lahat ay ginagawa ko para ako ay maging karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. At hindi po roon natatapos. Siguro po meron pang mga bagay na kulang o hindi ko na isusuko. Kaya sa aking pong paglalakbay, eka nga sa maalong agos ng buhay, patuloy at patuloy pa rin po akong dinadalisay. At kamakailan lang po, nagkaroon na naman ako ng karamdaman. Talaga po na linggo-linggo gumagastos ako ng kulang lang 2,000. Wala naman akong hanap buhay. Tayo po talagang ganyan, eka nga. Pagka tayo ay nahihirapan, nananalangin tayo sa ating Ama. Ama, ituro mo po sa akin kung papaano ang aking gagawin at nang noon po ay siya kong magawa. Nagkaroon po ako ng sakit na vertigo. Nahihilo ako. Dumulog na naman po ako sa mahal na Apo at dinala kong lahat yung aking gamot. Nang makita po ng mahal na Apo ang aking gamot na napakarami, nagulat siya, ano ba ang dami nito? Ang sakit mo niya, vertigo. Kailangan ay kariyan, banyos. Binanyusan po ako ng yelo. Salamat sa Diyos. At muli na naman pong ginawa akong mapalad. Mapalad ako dahil sa loob pa lang po ng 3 araw na pagbabanyos, nakaramdam na po ako ng kagalingan at lumakas na po ako. Kanya purihin ng Ama. Nasasabi ko po talaga na sa buhay natin, pagka ang lahat ng mga hadlang sa ating paglilingkod, tinanggal natin at ipinokos natin ang ating paniniwala na tanging siya ang makapagliligtas sa atin. Ano man po ang ating karamdaman, sigurado po gagaling tayo. Kaya po sa inyong lahat ng mga kapatid ko na nandirito na may karamdaman, sikapin po nating makipagkilala. Kilalanin po nating mauna ang Ama na siyang nagbibigay ng buhay at lakas sa atin. Kapag nakilala tayo ng Ama, sigurado po yun, bibigyan niya tayo ng kaginhawahan. At hindi po yun, na naman doon nagtapos. Kaya po pala, handun ako sa bahay, balisang-balisa ko, nang magpunta ko rin sa mga anak ko, yung palang aking apo, may sakit din. Hindi makapag-aral ng maayos at nahihilo. Dinala ko na naman po uli rito at sinabi ko rin sa apo ko, anak ako, manalig ka sa Ama na siya ang magpapagaling sa ating karamdaman. Hindi po nagkabula. Ang ginawa po ng mahal na Apo, binanyusan din po. Sa loob po ng 3 araw, napansin siguro ninyo, magaling na magaling po yung apo ko. Purihin ng Ama. Sa kanyang pagpapala, sa napakagandang regalo at pagmamahal na ipinagkakaloob sa atin. Sa pamamagitan po ng mahal na Apo, tayong lahat ay minamahal niya. Kaya tayong lahat huwag nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Basta't manalig tayo sa Kanya at sigurado kong pagagalingin tayo sa anuman nating karamdaman. Muli po, magandang umaga sa patanghaling ito. Salamat po. Marami pong salamat, Tata Erning. Talaga pong masasabi niyang mapalad po siya sapagkat ang kanyang mga karamdaman ay napagaling po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? At hindi lang po siya ang nakinabang, kundi maging ang kanya pong apo
na dinala po sa dakong ito ay nakinabang rin ng tunay na kaginhawahan at kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, nais ko na pong ibigay sa inyo upang makapaglahad po ang ating minamahal na Mami Beth Chico. Palakpakan po natin siya. Thank you, Lord, sa pagkakataong muling ibinigay mo. Mukha yatang kakaunti, ano? Kasi maaga yung naging gawain sapagkat meron pong pupuntahan ng ating mahal na apo. Kaya yung iba po siguro hindi alam na talagang maaga ang gawain. Pero hindi naman po mahalaga yung bilang hindi po ba? Ang mahalaga po, ilan ba yung tatanggap sa atin? Kahit po kaunti lang tayo, pero lahat naman ay tatanggap, malulugod ang Ama. Puno man tayo, pero 5 lang ang tatanggap, hindi siya magiging masaya. Amen? Mapalad ako, napakaganda po yung tema ng ating kapatid. Actually, hindi lang naman po ako yung mapalad. Lahat po tayo ay mapalad. Amen po ba? Tanggap niyo po ba yon na mapalad kayo? Mapalad po tayong lahat sapagkat mahal tayo ng Diyos Mahal tayo ng Diyos. At ano po ang katibayan na mahal tayo ng Diyos? Nandito ka Kung hindi ka mahal ng Diyos, pababayaan ka niya kung ano yung gusto mo. Kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Mamlansya ka maghapon, maglaba ka maghapon, magtong-it ka maghapon. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, gumawa siya ng kaparaanan para makarating tayo sa banal na lugar na ito. At ngayon na nga, tumugon ka sa kanyang panawagan, sa kanyang imbitasyon, kaya lahat po tayo ay mapalad sapagkat naramdaman natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito pong paghahayag na ito napakaraming beses ko na pong naipahayag. Hindi ko lamang po alam kung ilan na yung nakarinig para patunayan ko pong mapalad ako. Muli ko pong ilalahad sa inyo yung 3 bundok kong pinakibakahan para masabi kong talagang mapalad ako. Narinig nyo na po yung kwento na yun, ano? Taas nga po yung kamay nung nakarinig na, hindi ko na po itutuloy. Konti pa lang naman pala. Ala pa palang 10 yung nakarinig. Mapalad ako sapagkat sa 3 bundok na tinaha ko na to, successfully nataha ko ito. Ano po yung unang bundok o yung first pyramid na tinaha ko? Yung pong first pyramid na tinaha ko ay ang bundok ng aking pagiging ina. Talaga pong yan po yung mga challenges natin sa buhay Kung may asawa ka, yung challenges mo bilang ama. Kung ikaw ay may hanap buhay, yung challenges mo sa hanap buhay mo. At yung pangatlo, question mark pa. Successfully, yung pong unang pyramid na inakyat ko, yung pagiging ina ko, na-reach ko po yung tuktok ng pyramid, yung tuktok ng bundok. Bakit ko po nasabi? Sa kabila po ng aming kahirapan, ako bilang isang guro, na noon ay guro ng isang publikong paaralan, later na lang po ako nalipat ng private Matapos ko pong magturo sa ibang bansa, hindi na ako makabalik sa public, kaya sa private po ako napunta. Kahit po mahirap lamang kami, ang asawa ko naman po ay isang pulis lang noong mga panahon na yon. Yung pong 4 na anak namin, 2 babae, 2 lalaki, napagtapos ko po sa isang pribadong katolikong eskwelahan. Sapagkat noon nga pong sila elementary at high school, nandun na po ako sa St. Mary's. Kaya ang nangyari po, na-enroll ko sila doon, napag-aral ko sila doon, at yung pong kanilang tuition fee and other expenses, kinakaltas lang po sa sweldo ko tuwing payday. Kaya po, sa pamamagitan po ng ganong kaparaanan, napagtapos ko po yung aking 4 na anak sa isang pribadong katolikong eskwelahan. At naitaguyo din po namin sila sa kolehiyo. Kahit po sila sunod-sunod, 4th year college, 3rd year college, 2nd year college, 1st year college. Ganun po yung ano nila kasi nga po noon mabilis manganak. Taon-taon po, nag-aanak, nag-aapor hindi pa naman masyadong matanda. Yun po yung plano ng Diyos wala po akong magagawa, hindi naman po mabubuo yun kung hindi kalooban niya. Amen po. Yung pong 4 kong anak, successfully,
Napagtapos naman po namin ng kolehiyo at matapos po silang makapag-aral, nagkaroon naman sila pawa ng magagandang hanap buhay. Yun nga pong panganay ko, napangasawa yung supervisor niya sa Taiwan, 15 years ago or 16 years ago na yata, kaya magto 20 years na siyang naninirahan sa Taiwan. Yung po namang pangalawa, kaya nga po napakabait ng Diyos sa akin, kaya sabi ko nga po'y mapalad ako. Yung pong pangalawa lang ang kasama ko dito sa Pilipinas. Pero pinagpala din po siya ng Panginoon sapagkat kahit po nasa Pilipinas siya, ikukumpara mo yung sweldo, halos magkakamukha lang yung sweldo nila. Kahit po sila nasa abroad. Then last week po, hindi po ako nagmamayabang. Gusto ko lamang pong ilahad sa inyo na pag pala may sinuko ka sa Panginoon, talaga palang ikaw pagpapalain niya at masasabi mong napakapalad ko. Unahin po ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Makiklaim niyo po sa sarili niyo na mapalad ako. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Yung pong pangalawa kong anak na, yun nga po, siya lamang po ang nandirito. Last week, nag-message po siya sa akin. Sabi po niya, Mami, yung pinapangarap ko, nagkaroon na ng katuparan. Effective May 15, I was promoted as senior manager ng Union Bank sa Manila, sa Ortigas. Kaya yun po yung minimithi niya Sabi po niya sa akin, Mami, after this, kung ipagkakaloob ng Panginoon, matapos kong ma-promote as senior manager, ang susunod na ay vice president. Sabi ko, anak, wag muna natin pag-usapan yan. Basta kung anong kalooban ng Panginoon na maganap. For the meantime, magalak na tayo sa kung ano man yung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen? Yung pong pangatlo kong anak, yung po yung talagang pinagpala din ng Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, ang lahat ng mensahe sa kanya ay nagkaroon ng katuparan. Nang sinabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi ka na sa tubig, dadaling kita sa kalupaan. Canada ang pangalan, lugar mismo in-specify ng banal na Espiritu. Kahit hindi ka panipaniwala sa kanya dahil wala siyang application sa Canada, subalit ang salita ng Diyos ay walang pagkabula. Nakarating po siya ng Canada at ngayon po ay permanent residence na po siya doon. Yung bunso ko, nag-finish contract na po sa Canada, umuwi po mga 3 months ago or 4 months ago, pero meron po siyang hinihintay na papeles para din po maging permanent residensya doon. Inaangkin ko po na ito na po ang kakompletohan ng aking pagiging mapalad sa aking 4 na anak. Kaya sabi ko nga po sa inyo, successfully, yung first pyramid, I was able to reach the top. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang pangalawang pyramid po, kakaiba, ito po yung pyramid ng akin namang propesyon bilang isang guro. Nagsimula po ako as public school teacher, na talagang medyo abang-aba po ang tingin ko sa sarili ko kasi po ako home economics major. Doon po ako unang nadestino sa Tabang Elementary School, yung po bang sa Plaridel na yung eskwelahan katapat lang nung karsada. Kaya po pag time ng recess, lahat po ng dumadaang taga ron sa amin, nakikita ko. Kaya pag po nagkaroon ng pagkakataong magkita kami, sasabihin sa akin, Bet, nakita kita, doon ka pala nagtuturo, nagsasandok ka ng goto. Yun po, nagsasandok po talaga ako ng goto. Kasi ako po yung home economics teacher, ako in charge ng kantin, kaya ako po talaga nakikita nila nagsasandok ako ng goto. Hanggang ako nga po ay nagpasya sa sarili ko, kasi sabi ko walang asenso yung buhay ko. Sa lakas ng loob, sa kagustuhang umasenso, nag-apply po ako sa ibang bansa. Nabanggit ko na po ito sa Africa, pero hindi po ako nagtagumpay sapagkat hindi plano ng Diyos na ako ay yumaman. Pag po talaga hindi takda ng Panginoon sa minimithi mo, wala pong mangyayari. Kaya po pagkatiwala na nating lahat sa Kanya, siya po ang kikilos para po yung minimithi natin sa buhay ay magkaroon ng katuparan. Alam niyo po ba na kaya yaman-yaman ng bansang pinuntahan ko? Nang mapunta po ako doon, biglang nabangkarote. Kaya po, hindi po ako naging successful. Umuwi ako, ang uwi ko lang $100. Na yung ine-expect ko, $1,000 ang iuwi ko, hindi po naganap. Pero hindi po doon tinuldukan ng Panginoon upang ako ay mawala ng pag-asa sa aking buhay. Nag-apply nga po ako sa isang pribadong eskwelahan at sa eskwelahan pong ito, bibilisan ko na po, andyan na po ang mahal na Apo.
Successfully, I was able to reach the top of the pyramid kasi na-promote ako gradually as mathematics coordinator. After that, naging vice principal, naging principal, hanggang maging director nga po ako ng St. Mary's College of Baliwag. So I can say na yung second pyramid of my profession, I was able to reach the top. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yung pangatlong pyramid, kakaiba. Hindi ako umakyat pataas. Pababa ko po itong, mula po sa itaas, bumaba po ako. Bakit ako bumaba? Nandun na si Jesus, iniintay ako. Sabi niya sa akin, Elizabeth, sapat na yung binigay ko sa'yo. Ngayon nandito ako sa ibaba, hinihintay kita. Ako na mo. Walang pinagsisi nang akayin ako ng Panginoon. Bakit po? Dito ako gumanda. Nung ako'y nasa eskwelahan, mukha daw po akong tigre, mukha daw po ako napakabagsik, napakatigas ng mukha. Eh dito po, sa ibaba, kung saan nandun ang Panginoon, binago po niya yung aura ko, ginawa na po niya akong isang magandang babae. Magandang umaga. Salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Po sa lahat ng mga nagbahagi.